Oh, mabuti naman dumating ka na. Akin na yung sweldo mo. Alam ko, araw ng sweldo ngayon. Ang dami natin bayarin. Ito po. 2,000? Saan makakarating tong 2,000? Eh, mahiyan lang po yung sahod ko eh. Kasi, naalala niyo yung nakaraan? Nagkasakit ako. Absent po ako nun. Ibig sabihin, hindi po ako bayad nun. Ayun ang sinasabi ko. Patanga-tanga kayo, nagpapaamo, nagpapasireno, tapos pag nagkasakit, absent, tapos kulang ang sweldo. Ayun ang sinasabi ko sa inyo eh. Alam mo, may katangahan ka din eh. Kakasya ba sa akin itong 2,000? Ha? Dito ko kukunin lahat? Anong magic gagawin ko dito? Bigyan mo pa ako! Dagdagan mo to! Hindi to kakasya! Pero ma, ito na lang po. Alam mo ba, kahit ito 3,000, tsak sasakit pa rin ang ulo ko sa pag-iisip paano kakasyahin to. Ano yan? Kakagulo na naman kayo ni ate. Ate mo, imbis na 7,000 to, ngayon 3,000, paano ko to pagkakasyahin? Eh ma, Nakakasakit kayo ng ulo. may school project ako ha. Kailangan ko pera. Ate, kailangan ko pera. Sakto na to dito. Ewan ko dyan sa ate mo. Kung bibigyan ka pa niyan, bahala kayo mag-usap. Baka naman meron ka pa. Ate, pag nakatapos ako, may katulong ka na, di ba? Tutulong ka na. Tutulong ka bumuhay sa atin. Bigyan mo na ako. Ano yun? Kailangan ko. Ma, baka naman pwede mo siyang hatian dyan sa pera. Di ba sinabi ko nga sa'yo, ha? Tanga ka ba? Sinabi ko sa'yo, paano ko kaya pagkakasyahin to, ha? May ilaw, may tubig, may babayaran, pagkain pa natin. O paano? Sige nga. O nga ate, feeling ko hindi lang yan yung sahod mo eh. Mayroon pa nakatago. Labas mo na. Huwag mo na Arian, Ano to? Teka nga ate. Ano ba? Oh mami! Mama, may 1,000 pa ah. Akin na lang to. Arian, Pambabayad ko sa school project ko. pwede mo naman sigurong ipagliban mo na yung project kung hindi pwede. urgent. Kasi tatanggalin ako, mawawalan ako ng grade. Arian, wala. Graduating ako, mag-grade 10 na, grade 12 na ako pagpasok ko. Kailangan ko kasing bumili ng tsinelas. Butas na kasi. Diyos ko naman ang tsinelas. Pwede yan, pagtsagaan mo pa, kaya di kita mo na maitibad. O tapalan mo na lang ng goma. Di ba ma? Ikaw, ang dami mong dahilan. Kailangan ko ng school project. Ayaw mo makisama sa akin. Talo na ako niyan. Di ako makakagraduate. Gusto mo ba yun? Pabayaan mo na yan sa kanya. Ma, Para wala sa na akong libo. pera. Isa pa, wala akong pamasahe papunta sa trabaho ko. Ate, yung paa mo, puro kalyo na. Sanay na yan sa kaltos. Maglakad ka na lang. Eh di nakatipid ka pa, nakatulong ka pa sa environment natin. Di ba ang jeep, puro polusyon, nag-ano ng uso? Okay na yun. Ha? Ang libo kailangan ko sa project. Naintindihan mo? Maglakad ka. Dali ka na ako, may gagawin pa Sige ako. na. School eh. Pumasok ka na kung papasok ka. At ikaw naman, ha? Intindihin mo itong mga kalat dito. Magligpit ka muna. Magsaing. Ako may pupuntahan muna. Magbabayad pa ako sa tindahan ni Alib Bebang kahit kaunti dito mabawasan. Naintindihan mo? Baka pagdating ko, wala pa sinaing dyan. Pagdating ko, kalat pa din dyan, ha? Naintindihan mo? Opo, ma. Ako, Ibet, mabuti na lang, no? Maaga tayo natapos ngayon. Maagang na ubos yung mga ulam natin. Makakauwi din ako na maaga. Oo nga eh. Buti na nga lang, ang bilis maubos. Nga pala, alam ko naman na ikaw lang yung nakakaalam ng iba kong kwento, di ba? Tungkol sa buhay ko, gusto ko sanang mag-open up lang sa'yo. Kasi marami na akong pinagdadaanan ngayon eh. Wala akong ibang mapagsabihan. Yung nanay ko kasi, masyadong iba na yung trato sa akin. Pati nga yung sahod ko dito, di ba? Wala na ako halos nakukuha. Pati nga yung pagbili ko ng tsinelas, hindi na ako makabili. Butas na nga ito nga yung tsinelas ko eh. Ano ba yan? Magtira-tira ka naman para sa sarili mo. Tsinelas lang, hindi ka pa makabili. Eh paano ba naman? Pagkasahod ko, dapat lahat ng pera ko binibigay ko sa kanya agad. Mahirap sa'yo eh. Masyado kang mapagbigay eh. Pero okay naman sana kung magtitira ka para sa sarili mo. Sana, ganun nga, pero iba kasi yung sitwasyon ko sa sitwasyon mo. Ano na, ganun talaga yung buhay. Pero salamat ha sa pakikinig mo sa akin. Ako din. Siya nga pala. Ayokong madagdagan yung problema mo ha, pero buti na rin yung alam mo. Kasi si Sir Josh laging nagagalit eh. Nagagalit? Bakit? Oo. Dahil nga lagi kang late, parang narinig ko pa nga sa kanya na
tatanggalin ka raw. Ano? Eh, hindi pwede yun. Kailangan ko makausap si sir. Oh, Ibet, Sir, Sir. Eden, magandang balita ako. ano po yun? Natasan ko yung sahod mo. Ay, thank you po, sir. Kasi, tanggalin ko na to si Eden. Sir, yun nga po yung sabi ni Yvette. Narinig niya sa O, inyo. mabuti, alam mo na. Pero sir, nagmamakawa po ako. Huwag niyo po akong... Hindi ka ba nakakawa sa akin sa negosyo ko? Ano, araw-araw kang nalilate, tapos patas kitang pasasahuran? Pero sir, okay lang naman nabawasan niyo yung sahod ko. Okay, Huwag hindi niyo mo lang... naman lahat ng pagkain dito. Sir, kailangan ko talaga. Tingin mo sa akin eh, aabusuhin mo lang ako? Hindi pwede sa akin yun, Eden. Sir, pasensya na. Pakinggan niyo po yung side ko. Ako lang po kasi yung gumagalaw dun sa bahay namin. Ako lang po yung inaasahan ng pamilya ko tapos mawawalan pa ako ng trabaho dito O, hindi ngayon. mag-full time ka doon. Problema ba yun? Pero sir, sa ngayon wala po akong matatakbuhan na ibang... Wala akong pakialam. Hindi ko na problema yan, Eden. Hindi para dalhin mo yung problema mo sa bahay, dito sa trabaho mo. O ngayon, wala ka ng trabaho, sarili mo yung problema mo doon. Pero sir, parang awa yun na. Bigyan niyo ako ng chance. Eh, hindi na po ako malilate. Chance, unang beses na malate ka, okay lang. Pangalawa, okay lang. Ilang beses ka na ba nalilate ngayong buwan, ha? So, hindi lang ngayong buwan eh. Ilang buwan ka nang ganyan, ha? Tapos tulala ka pa sa trabaho mo. Pasensya na po talaga, sir. Wala Ayos nang magagawa na yung talaga. pasensya mo. Lumayas ka na sa harapan ko. Oo, hindi kita kailangan dito. Masyado na ako naging mabait na amo. Sige po, sir. Oo, uwi mo yung apron? Ayos ka. Iwan mo yan. Wala mo. Dami namang kalat dito, ma. Hindi na mag-impit itong bahay natin. Utay-utayin lang natin para matapos Oh. lahat dyan. Kawi ka na pala. Oh, ba't Bagay ganyan yung yung tsura itsura mo? Ma, Arian, wala na po akong trabaho. Tinanggal po ako. Ano, te? Ulitin mo nga. Wala ka ng trabaho? Tama ba pandinig ko? Hala, te. Paano yun? Pag-aaral ko. Paano na tayo niyan? Alam mo naman, ikaw lang ang inaasahan dito. Sorry po kasi nagreklamo na rin po yung amo ko. Lagi po daw akong late. Kasi naman, lahat na lang ng gawain dito sa bahay, ako yung nagtatrabaho bago ako pumasok sa karinderya. Ba't naman sinisi mo pa sa amin yung bakit ka laging late? Eh, ang kupad-kupad. Hindi ka man lang makaawa na huwag kang tanggalin. Gumawa ka ng paraan. Nagmakaawa naman ako pero ayaw talaga ng amo ko. Ilang beses na kasing nangyari yun Paano na ngayon, ha? Masusolusyonan niya ang kangangawa mo? Masusolusyonan? Eh, di harap ka na ng trabaho. Kailangan kong makatapos sa pag-aaral. Eh, paano ako tutulong sa inyo kung di ako makakatapos? Ano makukuha kong trabaho pag di ako nag-aral? Hindi naman ganun kadali yung maghanap ng trabaho. Baka naman pwedeng magtulungan na lang tayo para sa pagpapaaral ni Arian. Magtutulungan nga! Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng walang kikilos ang kukuha ng pagkain. Ikaw, Arian, tumigil ka na muna maghanap ka ng trabaho. Hindi pwede yun! Ako maghahanap din ng trabaho, pero ikaw maghanap ng trabaho, pero huwag ka muna dito tumira sa bahay. Anong ibig mo sabihin? Umalis ka na muna! Hindi tayo pwede sama-sama tatlo! Paano tayo? Maawa ka naman sa akin. Wala naman ako may mapupuntahan, di ba? Ikaw, kaya mo na sarili mo. Alam kong kaya mo na yung sarili mo. Ma, Total naman, wala ka na rin trabaho. Hindi tayo pwedeng... saan ako matutulog? Oh, yan. Sige na. Umalis ka na. Ayoko. Hindi ako alis. Paano hindi ka aalis? Ha? Uuwi ka rito walang trabaho? Wala ka na rin lang naman pakinabang. Ano bang mahihita ko pa sa'yo? Ang late na mamahay natin. Di tayo kakasya. Parang awa mo na. Mahirap ka palang kausap eh. Gusto mo pa kakaladkarin kita? Gusto mo pa kakaladkarin kita palabas? Gusto mo pa? Eden? Eden! Sir, sino po kayo? Bakit niyo po ako kilala? Ito naman parang... Renz, kababata mo! Galing akong Amerika. Kakauwi ko lang nung nakaraang linggo. Renz? Ako nga! Renz! Oo nga, ikaw nga! Dahil lang! Kakauwi mo lang ng Amerika, ibig sabihin, magbabakasyon ka dito? Hindi na ako magbabakasyon. Dito na ako for good kasi nagtatayo kami ng business. At saka ako, personally, gusto ko na rin magkaroon ng sarili kong business. Nakakapagod din kasi minsan sa Amerika eh.
Ganun. Ikaw, kamusta ka? Pero umiyak ka ba? Hindi kasi ako okay. Kasi pinalayas ako ng nanay ko. Ha? Si Tita Gina, di pa rin nagbabago ugali nun, no? Bukod dun, hindi ko rin alam kung saan ako magtatrabaho ngayon. Nasisanti kasi ako sa trabaho ko. Kaya, ayun. Pero, masaya ako para sa'yo. Parang wait lang. Grabe namang wrong timing yata yung pagkikita natin, ha? Hindi. Hindi pala wrong timing. Perfect timing kasi kailangan ko din ng tao. Sa bago kong business ay itatayo. Pero, mahirap naman yun gawin. Alam mo naman ako, di ba? Wala akong natapos, wala akong napag-aralan. Kaya, mahihirapan ako panigurado. Eden naman, alam mo ikaw parang di ka rin nagbago. Wala ka pa rin kumpiyansa sa sarili mo. Ang galing-galing mo kaya. Ikaw lang naman siguro yung naniniwala sa kakayahan ko. Alam mo, ililibre kita. Sumakay ka dito tapos may extra pa akong unit. Ipapahiram ko sa'yo yun hanggat hindi ka pa nakaka-recover kasi gusto kitang ipasok sa kumpanya ko. Sigurado ka ba dyan, Renz? Oo, sumakay ka na mamaya. Maano ka pa dyan eh. Bilisan mo. Sige, Sakay na. salamat ha. Mahal, lunch na tayo. Tapos na ako dito sa ginagawa ko. Saglit lang. Malapit na rin ako. Pwede namang mauna ka na, mahal. Mahal naman. Mamaya na yan. Sabi ko, pagka break time at bebe time. Yung bebe time sa bahay na yan, okay? Masayang masaya ako kasi nandito ka sa kumpanya. Tapos simula nung tinulungan kita nung araw na umiiyak ka sa daan. Hindi ako nagsisi nun. Tingnan mo. Lalong lumakes, lumago, dumami yung investor. Di ba? Ano ka ba? Para sa akin, ginawa ko naman yun kasi malaking utang na loob ko sa'yo. Pero salamat din kasi tinanggap mo ko dyan sa puso mo. Siyempre magaling ka, kaya nagawa natin to. Magaling tayong dalawa. So tara na? Okay, Kaya tayo? sige na nga. Eden, ang ganda naman ng opisina mo. O nga ate, parang yaman-yaman mo na. Mukha ka nang mabango ah. Alam mo, di ba, Arian? Taga-taga ka namin hinahanap. Nagsisi talaga ako na pinalayas kita. Oo. Alam mo, miss na miss ka na namin. Nagsisisi si mama. Gabi-gabi yan umiiyak. Miss na miss ka na. Tsaka, alam mo talaga, inisip ko kung di ka namin pinalayas, di sama-sama pa din tayo. Tsaka, Hindi kagaya na itong kapatid mo. Tingnan mo, yan. Minsan-minsan uuwi sa bahay, minsan-minsan hindi. Ako lang mag-isa doon. Tapos ayan, umuwi, buntis. hindi ko na maalam. Tinakbuhan ako ng boyfriend ko. Ayaw daw niya panagutan. Ate, baka naman gusto mo kami tulungan. Yung bahay namin, yung inuupahan, papalayasin na daw kami ni Kanida doon. Wala kami pambayaw, tapos hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral kasi bawal graduate ang buntis. Pintigil ako. Sa dinami-rami ng sinabi nyo, sa tingin nyo maniniwala ako? Kasi sa nakikita ko ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago. Ate, nagbago naman na kami. Ano ba gusto mo? Yung lumuluhod kami pa sa harapan mo, paghingi ng tawad, ganun ba? Ako ate, hindi ako pwedeng lumuhod. Yung chan ko, na umaati mo ba pamangkin mo? Walang tsahing paglaki? Ma, Arian, memorize ko na yung ugali nyo. Alam kong nandito lang kayo para humingi ng tulong. Alam nyo, lahat ng to, ginawa ko to para sa atin sana. Tulad ng sinabi mo, Ma, sana sama-sama tayo. Pero naging taliwas lahat ng plano ko para sa ating pamilya. Kaya ngayon, kami na lang ni Renz ang magkasama. Bakit naman ganun? Parang nakalimutan mo na. Pag-iintindi sa inyo. Tsaka ate, dugo mo naman kami. Pwede ba yun? Parang kalimutan mo na lang. Di ba, blood is thicker than water? Mawalang galang na po, Miss Gina tsaka Miss Arian. Kilala ko po kayo dahil lagi kayo nakakwento nitong ni Eden sa akin. Yung mga ginawa niyo sa kanya para kasi hindi ko rin maatim eh. Tapos ngayon pumunta kayo dito kasi nabalitaan niyo na mayaman na siya. Pero sa nakikita ko, hindi pa rin nagbabago yung mga ugali niyo eh. Dapat lang naman lingunin niya, no? Kung ano yung pinanggalingan niyan. Ako yung nanay. Magiging ganyan ba siya kung wala siyang nanay? Kasi isipin mo ng isipin yung nakaraan, paano kung isipin ko din ang isipin yung nakaraan? Yung hirap ko bago ka napalaki. Ma-obligation mo yun bilang nanay. Labas na ako dun. Pero ate, obligasyon mo naman tulungan kami kasi ikaw ang nakakaangat-angat. Diba? Ma, Arian, ginawa ko lahat-lahat
para sa pamilya natin. Pero ano, ni hanggang ngayon, hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niyo sa akin kasi laging nasa utak niyo pera. Te, kung di ka namin mahal, di ka namin nahanapin. Siguro mas maganda kung umalis na lang po muna kayo kasi mukhang hindi po maganda yung pag-uusap na ganito. Tama. Umalis na kayo. Kasi nakakahiya naman sa taong tumulong sa akin. Simula nung nawala ko sa poder niyo. Narinig mo? Umalis na tayo kasi hindi na tayo kailangan ng ate mo. Dahil matatag na siya at maayos na ang kinatatayuan. Tara na! Ayos ka lang? Tara na, kumain na tayo.